Mayor Vico Sotto magtuturo after ng kanyang termino sa Pasig. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinanga nating alkalde ng lungsod Pasig. Ngayong araw po yan ng Miyerkules, May 14. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So pakinggan po natin mga kaparokya ang interview ng Rappler kay Mayor Vico Sotto. Ano yung mga napagtagumpayan, yung mga reforms, yung mga pagbabago, bubukas ng pamahalaan, kailangan makasiguro tayo na maging pangmatagalan siya. Ibig sabihin, siguraduhin natin na hindi ito nakasentro sa akin, na hindi siya tungkol sa isang tao o grupo. Hindi ko naman first time sasabihin ito, pero ang mission talaga dito na pagkatapos ng term ko, kasi whether I like it or not, it's my last term. I can't run in 2028. I have to make sure, ang mission talaga dito na pagkatapos ng 3 term ko sa Pasig LGU, mas madali nang maging mabuti, mas madali nang gawin ang tama, at mas mahirap nang gawin ang corruption. So, if we're able to institutionalize even the reforms in public bidding, in terms of FOI, transparency, things that we don't often talk about, things that media doesn't cover that often. Pero, importante, yung bunga nito, yung mga serbisyo na hinahanap ng tao. The local senior pension, the healthcare services, the social services. You know, it will be better if the foundations are good. And the foundation should be also permanent or at least long-lasting. Na-appreciate ko yun. Yun naman talaga yung goal eh. Pero again, the goal is that hindi pwedeng may isang... I'm sure maraming mas magaling sa akin eh, sa totoo lang. Mas marami. Baka hindi lang nabibigyan ng opportunity. Baka hindi lang nagkakaroon ng chance. Kasi alam mo naman paano ang politika sa atin. Either well-established political family or sobrang daming pera or sobrang sikat. Na actually, even that's not a guarantee. Daming ang sikat na natatalo. But with that said, I'm sure there are others that might even be better than me, smarter than me. But hopefully, napakita namin sa Pasig kahit pa parang na posible to. You know, we have people like Paul Sinogat who who just won as councilor today. Hindi alam, Sinogat is not a popular family name. A very small family, walang political experience, hindi mayaman, pero ito nanalo konsehal. First time yun sa Pasig. So hopefully what we're showing here is that it's possible. Pwede to. Mahirap, kailangan ng napakagandang strategy, pero pwede. Maraming factors. Tingin ko, minsan, political science student ako. So, minsan, bilang isang sumusubok maging political analyst, minsan, parang meron tayong confirmation bias or hindi, it's hard to look at things in retrospect. Although sabi, hindsight is 2020, pero sa totoo, pag nag-analysis na tayo, minsan nakikita lang natin kung anong gusto nating makita, kung anong gusto ma-focus. So, we have to admit that we have, lapses in how we analyze things. And I think in politics, ang laking bagay talaga ng X-factor eh. Ang dali kasing sabihin na nanalo ka kasi ganito, nanalo ka kasi ganyan. Pero sa totoo, nung uumpisa yung laban, ang daming nagsasabi, uy, gagastos ng bilyon yung kalaban mo. Kayo, magkano gagastusin ninyo? Anong resources? Kailangan baguhin nyo na yung strategy. Diba lang, sa akin, tiwala lang. Just try to do what you think is right, regardless of the outcome, regardless of what may happen. Sa akin naman, kung gawin ko kung anong tingin kong tama at hindi naging maganda yung resulta, well, at the very least, my conscience is clear. At the very least, I can rest easy at night and say, I did my best. Kesa gumawa ako ng labag sa prinsipyo ko, pwedeng manalo, pwedeng matalo. Either way, parang talo pa rin yun. So, it's hard to say. Alam ko, parang corny na sagot yun, di ko alam. Pero sa totoo, di ko man talaga alam eh. But of course, tingin ko kasama dyan yung performance. Kasi kung nanalo ako ng 2019, again, you can make a theory or what, you can theorize, you can make your own analysis kung bakit nanalo ng 2019. Pero kung nanalo ng 2019, hindi nag-perform, 2022, baka nabawasan na yung nagtitiwala. Pero ang nakita natin, dumami yung bilang na nagtitiwala 2022. And then 2025, mas maganda pa yung resulta. Mas malaki ginastos ng kalaban, mas malupit yung makinarya nila, pero naging mas maganda yung resulta para sa amin. Parang defies logic, ang sa akin, ang explanation doon,
Kasi nakita ng tao na gumagana itong ginagawa natin at nagpa-perform, nag-deliver ang ating pamahalaan, ang ating LGU. That's what I think. Of course, I'm not sure ano yung mga X-factor dyan na iba. Sa ako, nagpapasalamat ako na naging maganda yung resulta, na nagtitiwala yung tao. Sa gitna ng lahat, lagi kong sinasabi, pati sa ibang speeches ko, especially in small meetings, lagi ko sinasabi sa mga tao, huwag kayong mag-alala, magastos na malaking kalaban, sinisiraan tayo, kung ano-anong inventong kaso binabato sa atin. Huwag kayong mag-alala. Sa dulo, makikita natin katotohanan, pinakamalakas na sandata. And I think we've shown that here. Hindi pwedeng nakasalalay sa isang tao eh. Ako bilib ako sa sarili ko. Confident akong tao, di ba? Pag sinabi mo magaling ako, di na ako magsasabi na hindi. Ako naniniwala ako sa sarili ko. Pero, ang sasabihin mo, pag-asa sa isa, walang ganun. Kahit presidente ka pa ng buong mundo, hindi mo mababago ang sistema ng mag-isa. Yan ang kailangan ma-realize natin bilang mga Pilipino. Huwag tayong maghanap ng savior. Huwag tayong maghanap ng isang tao na magbabago ng buhay natin. Tayo, kumilos tayo kung nasan tayo ngayon. Mayor ka, gawin mo kung anong pwede mong gawin. Try to make the, change, try to effect change as best as you can. Teacher ka, do what you can. Businessman ka, pay your right taxes. Do what you can. Whether you're a leader in an NGO, civil society, diba, all of us have a part to play. Hindi pwedeng isang leader lang, ganyan. So, that in mind, I'm not keen on any specific position or to run for... Alam ko lagi sinasabi ng mga politiko yan. Pero sa akin, yun talaga. Kahit i-dissect mo yung puso ko, yun pa rin yung makikita mo. Ay, hindi ito tungkol sa posisyon. Ito na, 2019, halos munti ka naman hindi talaga tumakbo. Yan naman ang totoo. 2 days before nga lang ako nag-decide. But to me, that's not the point. Kung anong posisyon or what. Basta, ulitin ko. Ang importante sa akin, pagkatapos ng term ko sa Pasig, na-institutionalize namin yung mga reforma. Na mas madali nang gumawa ng mabuti, mas madali nang gawin ng tama, mas mahirap nang maging corrupt. Yun yung biggest win that we could possibly have here in Pasig. I don't like thinking too far. Even when I was younger, high school, college, decide ako anong course kukunin ko, anong deadline, the day before, parang ganun lang ako. Pero ako, nakikita ko sa future ko, after my term, I'm not really sure what's going to happen, but definitely I will work, I'll do my best to try to help develop younger leaders as well. Yun talaga, hindi posisyon ng habulin ko. Ang gusto kong mangyari, makapag-ambag ako para dumami yung mga leaders natin. And the only reason why I'm saying it now in public is because maybe there are like-minded people who want to, work at this. Usap tayo. Let's develop a new generation of leaders who will be better than us. Hindi yung puro iniisip natin, ay magaling to, dapat patakbuhin na ganyan. Di na, hindi ko let's develop younger leaders. Ako naniniwala ko, ang daming magaling dyan eh. Ang daming magaling. Sila yung patakbuhin natin. Hanapin natin kung sino yung pinakamagaling. Definitely hindi ako yun kasi college ako, hindi naman ako top of the... Ang daming mas magaling sa akin eh. Kasi di sila nabibigyan ng chance. Sila yung mga dapat tumakbo for national office. Sila yung mga dapat tumakbo. Kaso hindi sila mananalo sa ngayon. But let's do our part. Mabago natin yung lipunan natin. Mabago natin yung politika dito. By 2028, may matulungan tayo, di ba? So, yun ang isa akin. So, yun nga mga kaparokya, grabe nakakabilib yung mga sinabi ni Mayor Vico Sotto. Lalo akong bumilib sa mindsetting na meron siya. And one of the good thing that I've heard from him is like to train young leader to be better than us. Dahil totoo naman mga kaparokya, maraming magagaling na young leader pero hindi nabibigyan ng opportunity dahil syempre dito sa bansa, kung di ka kilala at hindi ka mayaman, parang wala kang karapatan to have a position in this country. Natatabunan yung pagiging magaling kasi pera-pera ang labanan dito. Pero he changes the mind of Pasigueño mga kaparokya like his example kay Paul Senogat. Hindi political family, hindi mayaman, but he wants to serve in his city. At yun ang nakita ni Mayor Vico Sotto. Nakakalungkot man isipin mga kaparokya na this is his last term and he cannot run in the highest position yet. Pero he said that he focuses to help develop yung mga young leaders sa bansa. So mukhang wala siyang balak tumakbo in 2028 at tila parang magtuturo siya. Pero syempre tulad ng sinabi ni Mayor Vico Sotto, hindi pa natin alam ang mangyayari. Makikita mo,
yung sincerity, yung pagiging humble at pagmamahal sa bansa ni Mayor Vico Sotto. Sana lahat ng politiko ay tulad ng mindsetting na meron si Mayor Vico Sotto dahil talagang may pag-asa pa po ang bansang Pilipinas kung maayos ang nagpapatakbo sa ating bansa, sa ating pamahalaan tulad ng ginawa nga po ni Mayor Vico Sotto sa kanyang mahal na lungsod Pasig. Kayo mga parokya, ano yung pinaka nagustuhan nyo sa sinabi ni Mayor Vico Sotto? Please comment down below. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.